Flip Top ang unang rap battle league dito sa Pilipinas. Ngayong 14th year ng liga ay madami na talagang nag-stand out na MCs. Pwede nga sabihin na bagong era na talaga ngayon, di ba? Kasi karamihan na rin sa mga pioneer MCs ay hindi na active. Yung iba ay officially retired na nga. Pero ramdam na ramdam pa rin yung spirit ng battle rap eh. Like yung siksik na batch ngayon ng rookies. I'm sure yung mga future heavyweights ay manggagaling na rin dyan. Ngayon yung mga star MCs dati ay nare-reach na rin yung all-time levels. At may mga liga na rin nabuo dahil sa naging impluensya ng Flip Top. Syempre, isa sa mga rason kung bakit ganito na ang naging landscape ng battle rap dito sa Pilipinas ay ang mga core MCs ng Flip Top noon. Kaya habang palaki ng palaki nga ang battle rap ay lalong mas nadadagdagan pa ng value yung pag-pave way ng mga pioneer MCs. Sino nga ba ang most influential Flip Top MC? Yung tipong hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin yung naging impact nila sa liga, yung mga naging inspiration ng mga nangarap lang din dati, at yung mga MCs na nag-akat pa ng Flip Top in terms of popularity. Para sa akin, meron akong dalawang clear answer, Looney and Balakid. Kung usapang pure influence lang ay sila yung dalawang papasok agad sa isip ko. Looney, yung all-around impact niya sa fanbase, sa lyricismo, at kung paano niya na-sustain yun noong active pa siya. At si Balakid naman, sobrang influential dun sa naging development ng lyricismo at yung ibang technical aspect ng pagsusulat. Yung claim niya na game changer at top 5 ng mga top 5 natin, legitimate yun. Sila ang top 2 ko sa gantong usapan. Malaking influence ni Looney sa pag-introduce ng battle rap dito sa Pilipinas, at malaki naman ang naging influence ni Balakid sa kung paano na bago ang perspective natin dito. Maliban sa kanila, syempre andyan sina Delo, Batas, 'di ba, na naging pillars din talaga nung unang taon ng liga, and tingin ko nga under the radar pa rin yung naging influence ni Sinyo in terms of viewership kahit na transparent na yung numbers. Ito, para maging credible ang content natin ngayon, pakinggan natin ang sagot ng ilan sa mga bagong Flip Top MCs kung sino nga ba ang mga naging influences nila. Sa battle rap ang nag-influensya talaga sa akin ay si Looney. Ayan, unang-una si Looney, then si Romano, saka si Target, since taga dun sa amin si Target. Ako Balakid. Gusto ko yung laro niya, tsaka intricate niya sa mga linya, pati yung mga moves. Ako siguro ang pinakauna, Delo. Sabay hinanap ko yung mga kanta niya, mga grupo niya. Yun. Yung mga bars nila, doon ako na-develop. Ang mga naging influence sa battle rap, si Smagla, si M-Side, si Pistolero, at si Sinyo, yung apat na yan. As a battle rapper, siguro masasabi ko, Balakid, Abra, Looney, yung parang pinagsama-sama ko lang yung kayang gawin na mag-rhyme tapos punto. Siguro masasabi ko rin medyo MR, kasi pag nagkakausap kami ni Tito MR, nakakahawa din ako sa kanya eh. Sa ngayon si Apok, Deep Cram, Looney, saka si Marshall. Ayan, mga solid na sa tingin ko mas may nakukuha akong technique sa kanila. Ayan. Siyempre, given na sila M-Side GL, ganun. Mga influences ko sa battle rap, pinaka-idol ko talaga si Apex. Kaya bumabattle ako sa Apex, si Mot, yan mga naging inspiration ko nung baguhan pa lang ako. Yun, siyempre sila Sinyo, lahat ng mga legends, sila Looney. Yan. Ako sa sarili ko, syempre unang-una, Sak Maestro, Tipsy D, Looney. Yun talaga yung pinakaunang tatlong nag-ano sa akin sa rap. Siyempre yung mga talagang old gods nating tinuturing, no? Sila Looney, Tipsy D, dyan sila yung mga dahilan kung bakit parang gusto ko ring bumatel. Mga old gods, Looney, Tipsy D, mga ganyan. Smaglas. Mga influences ko as a battle rapper, siyempre unang-una si Looney. Siya yung napamulat sa akin sa battle rap. Si Looney, saka si Apex, si Abra. Yung pag-freestyle naman, sila Saito, sila Delo, yung mga naging pundasyon kung paano nabuo si Deadline ngayon. Sa battle rap, syempre, ang mga una dyan, Looney, at saka si Mot, at syempre, ilagay inaanggal sa akin si Apex. Influences ko sa battle rap, una talaga, si Tipsy D talaga. Sa kanya talaga ako nahumaling kung paano siya magsulat sa time na rin na yun. Then,
Si Looney, isa sa mga ina-idol ko na rin talaga ng sobra sa lyricism niya, paano siya magsulat. Sila Kuya Mot, yan. Silang tatlo halos yung talagang ina-idolize ko. Kaya siguro sa writing ko rin, di man gawang kalahata, pero feel ko sa kanila ko nakuha yung mga, kung ano yung, ano ko ngayon, yung structure ko ngayon. Yung mga una talaga, mga Looney, Apex, ayun talaga yung naging Sinyo, Jonas, dahil nga sa forte ko rin, mas nahubog pa ako dahil sa kanila, dahil ayun talaga yung mga idol ko madalas na pinapanood ko, kinakabisado ko mga linya nila. Ayun po. Sak Maestro. Di ko yan kahit sabihin ng iba na lumalaos na siya, I will stick with Sak Maestro. At saka syempre may din influence ni di nakikita sa laro ko, pero Sixth Threat, maraming influence din si Sixth Threat sa akin. Pero yun silang dalawa. Syempre si Looney, sila Invictus, Lanceta, sino pa? Sila Abra, Sinyo. Yun. Wala akong ganong naging impluwensya sa battle rap dito sa Pilipinas, kundi si Looney. Ever since 2009 or wala pang flip top, napapanood ko na yung mga freestyle niya. Basta Looney talaga. Parang hindi na ako nag-influence lang, pero dun hango yung mga rhyme scheme ko, Looney talaga. Siyempre, galing Mindanao, so sa Sixth Threat, Aridel, Marshall Bonifacio, sila Puguda, halos lahat ng mga MC doon, pero ang pinaka nag-inspire talaga sa akin, Pistolero. Marami, pero siguro lahat naman siguro si Looney. Ayan, yung mga nauna sila Target, Delo. Yun, doon talaga nagsimula lahat ayun, yung sila Saya din, ayun. Tangina Looney, men. Sino ba namang hindi magsasagot kay Looney? Looney, Balakid, tangina, tsaka Sak Maestro. Yun yung mga MCs na pinapanood kong lumaban nung bata ako. Tapos simula nung nawala na sila, medyo nag-lay low na din ako sa panonood ng mga battle rap. Pero dahil sa kanila, hindi ko napanood yung style nila, hindi ko napagsama-sama yung formula nun, baka siguro hindi ako lumalaban ngayon, hindi ko sila napanood dahil. Siyempre, Looney, Multing. Tapos, yan, nahalin tulad nila kay Apex, pero hindi naman siya, kumbaga, pinakopya. Kumbaga, siyempre, alam mo yun, kapag naging influensya mo, kasi parang, ayun yung na-adapt mo na mga estilo. Tapos, Shay, ayun. So, ayun yung tingin ko na, naging influensya ako sa battle. Siyempre, nung bata pa lang talaga ako, nanonood na ako, kumbaga, yan, sila Looney, sila Saito, sila Delo, sila Target. Yan, ayun yung mga isa talaga sa mga naging inspirasyon ko noon. Nung pinapanood ko sila, bata pa lang ako. Kumbaga, isa talaga sila sa mga nagbigay sa akin ng gasolina para mag-try. Pero late na ako nag-try talaga pag pumatil. Talagang nood lang ako dati. Ayun, syempre, unang-una talaga si Delo. Yung simula nung unang upload ng flip top, pinapanood ko na. Pero ang pinaka talaga nag-push sa akin para bumate is nung napanood ko yung mga battle ni Delo talaga. Pangalawa si Looney. Ako nagbahagi ng techniques na hanggang ngayon pang tusta. Techniques sa wordplay, metaphors, verse structure at iba pa. Maraming natuto sa akin at aminado kang isa ka. Pagkat sa fans na walang taste, kalang taste maker. Iba ang trendsetter sa game changer. Hindi magiging makadelo ang lahat ng makaluni kasi bobo ka ni Mambonet ang tawag mo sa huli. Lahat ng makaluni, lehitimo, solid habang buhay. Lahat ng makadelo, parang ngipin mo, konti lang ang tunay. Ron, Abra, Looney, all for one. Pero kahit pagtulungan, smash sa akin yan. Oo, may iniinda sa tagiliran. Dahil kung usapang ranking, ito'y all might. Rumispeto ka sa number 1! Kanina ko pa gustong sabihin, di ko matiis. Ang cute ng tigyawad mo, pwede patiris.
Hoy, marami nang narating na lugar to. Ganun talaga ang magagawa kapag kargador ka sa barko. Halata naman sa kanya kung kanino hinango yung tarima. Pero masyado pang mahina. Kupal! Akala mo may tira. Kayo na yung next na Looney. O next generation. Sige, kayo na yung bida. Basta ako si Apex. Ang unang Apex. Champion sa lahat ng liga! Ako na walang kanta. Ako na hindi marunong mag-rap. Pero hindi nyo ba naisip? Sampal yun sa mga tunay kung ganon. Kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon.